3 months pa lang ako noon sa Singapore, ng babae na yung asawa ko. Tumawag ako, pastor. Babae ang nakasagot. Para kung sabog, galit na galit sa kanya. Ma'am Beth, gano'n na po kayo katagal na OFW? 20 years, pastor. 20 years? Ang tagal. Diba? Pero taga saan po kayo sa Philippines? Sa Cagayan Valley, pastor. Cagayan Valley. And itong 20 years mo na nag-work abroad, saan-saang bansa na rin ikaw naka-experience? Sa Singapore, pastor, 3 years ko po doon. And then, Tapos dito sa Hong Kong, 17 years. so ang una mong abroad is Singapore. Yes po. 20 years ago, ano yung pinaka-rason kung bakit ka nag-decide na mag-work abroad? Yung kahirapan sa buhay, pastor, yung gusto kong matulungan yung asawa ko sa mga gastusin sa bahay. Mhm. Kasi yung sahod niya po hindi kasya sa amin. Ilan po ba yung anak niyo? Dalawa po. So, dalawa yung anak po Yes ninyo. po, pastor. And then, nung umalis ka sa Pilipinas, ilang taon pa lang tong mga anak ninyo? Yung bunso po, 6 years old at saka Bata 9 pa. years old. So, bata pa talaga sila, no? Bata. Kasi ngayon, mga binatilyo na sila, di ba? Sa mga Dalaga, binata. pastor. Dalawang Dalawang babae. dalawang babae. So, dalaga na sila Dalaga. ngayon. So, malalaki na sila Malalaki. right now. Meron And, na rin ako po. ano pa? May apo ka na rin. So, marami nang nangyari throughout nag-work ka Yes, abroad, di ba? yes po. But, okay, let's talk about muna itong una mong experience sa paglabas ninyo ng bansa. Let's talk about yung Singapore. Kamusta yung naging experience mo sa Singapore? Yes po. Paano mo nalaman? Ano lang, pastor, binalita lang nila sa akin. Pero hindi pa ako noon naniniwala kasi wala pa akong pruweba. Kasi, ba't mo pagkakatiwalaan Yes. yung sabi-sabi ng Yes iba po. kaysa sa sarili mong asawa? Pero, kailan mo nalaman na totoo talaga? Nung after, pastor, mga 6 months, ganon, akong tumawag sa kanya. Kinompronta mo siya, parang ganon? Parang ganon nga, pastor, pero hindi siya, yung nung tumawag ako, pastor, Mhm. babae ang nakasagot. So, Tapos nandun sila sa bar. mhm. Hindi siya umiimik, siya lang, yung babae lang, inihang lang nila yung cellphone, tapos ang lakas ng tugtog ng mga kantahan doon. And how was it? Yung na-realize mo na totoo nga talaga? Grabe, pastor. Mhm. Para kung sabog, galit na galit sa kanya. Kasi hindi ako makapaniwala na gagawin niya yun sa amin. Mhm. So talagang, and how was yung kids? Anong naging reaction nila? Kasi Alam bata nila? pa sila noon, pastor, wala pa silang pakialam. Parang Kasi wala lang sa kanila. wala lang, pastor. Mhm. Hindi rin sila nagsusumbong sa akin. So pero parang may idea sila, Oo, pastor. pero hindi lang nagsusumbong Oo, sa'yo. hindi, pastor. And then anong impact nun? Kasi ang layo mo sa Pinas, tapos ganun pa yung situation. Mahirap, pastor. Talagang Paano mo kinakaya yung work pag ganun? kinakaya ko na lang, pastor, dahil iniisip ko na lang yung mga anak ko. So sa kanila ka na lang humuhugot Oo, ng lakas. pastor. Pero talagang hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Yung trabaho ko talaga ang naapektuhan. Tapos napakapayat ko na noon. Kasi I think hindi mo maiwasan na Yes, matulala na parang Oo, ano pastor. bang kulang na ako na ngayon nag-work, di ba? Yes po. And pero still nagtagal ka pa rin doon ng 3 years, Nang di ba? 3 years, pastor. Bakit tumagal ka ng 3 years doon? Parang ayaw mong umuwi, ganun? Hindi po talagang doon lang ako, pastor. Pero hinintay ko po yung pagkuha ng ate ko dito sa Singapore. Sa Hong Kong. Okay. So, may plan ka na talaga that time na tumawid dito Oo, papuntang pastor. Hong Kong. And then, kung 3 years ka doon, straight yun or nakauwi ka pa ng after 2 years? Hindi pa, pastor. Straight talaga yun. Straight po yung 3 years. And then, talaga. pag uwi mo, syempre, merong ganitong problema. Kamusta? Kamusta yung Pero eksena nun? pastor, nung nandun pala ako, hiniwalayin ko na siya. Hiniwalayin mo na talaga siya. Sabi mo, sawa ka na. No? So talagang, umuwi ka, dandun na sa May- mga anak mo na lang. Oo, pastor. Mhm. Kasi may iba na siyang asawa. Tapos, yung mga anak mo, anong reaction? Parang wala lang rin talaga. Wala lang, pastor. Kasi Sino nag-alaga ngayon sa anak mo? yung biyenan ko po.
Kasi yung bahay namin doon sa kanila. Mhm. Doon sa pare. Okay, so and then afterwards, ang nangyari nito is papunta ka na ng Hong Kong. Oh, pastor. Dito nakailang amo ka na? Isa lang po. Isa lang itong Ito ilang pa, years? 17. 17 years isang amo lang. Yes po. And then kamusta naman dito pag-work dito sa Hong Kong? Yung amo ko ngayon, pastor, ay talagang demanding din sa trabaho. Mhm. Napaka niya. Yung magpe-piano ba siya, pastor? Para sa mga hindi nakakaalam ng piano is parang kinakailangan napaka-perfectionist, Oh, di ba? pastor. Pero still, kung perfectionist siya and then tumagal ka ng within 17 years kasi naka-adjust ka. Naka-adjust ako, pastor. Mhm. Hinayaan ko na lang siya. Mhm. Paano ka po napunta dito sa health center? Meron akong friend dati sa school, pastor, na namit ko sa Central, Mhm. sa Worldwide. Tapos sabi niya, punta tayo sa sa church, sa UCKG, sabi niya, pastor. Doon sa Central pa lang noon. Sa center pa na. Gano'n na po kayo katagal sa health center? Mag 7 years na po. 7 years. And Before pandemic. before pandemic. And then sa 7 years na to, I believe marami ka na pong natutunan. And ano po yung lesson na nagbigay ng impact sa'yo? Yung pastor, yung huwag magtanim ng galit. At saka laging mag-pray sa Okay. Panginoon. Okay, let me ask itong question na to. Nasabi mo yung galit. How many times naririnig mo na kaming nagtuturo na wag magtanim ng sama ng loob, magpatawad? Nung first time mong narinig yun sa amin, how was your reaction that time? Ako, pastor. Parang natamaan ako, pastor. Pero ayaw mo sa umpisa magpatawad, di ba? Kasi, Ayaw ko, pastor. bakit? Bakit ayaw mo magpatawad? Kasi masakit yung Ginawa. niya sa akin. So, parang, Mm. kasi siyempre, Kasi- natural people would Yes, think na, pastor. hindi, kung nasaktan ako, dapat masaktan rin siya. Yes, pastor. Pero, nung nagpatawad ka, paano to naman? Kasi, siyempre, siya nga yung mali, and then ngayon, magre-release ka ng forgiveness. Paano siya naka-impact sa'yo in a good way, yung pagpapatawad? Nagkaroon ako ng pastor, ng peace. So, ibig Nag-oo. sabihin, kahit hiwalay na kayo doon sa Singapore, pumunta ka na dito ng Hong Kong for, sabihin natin, 7 years, wala kang peace. Wala, pastor. Wala po. Interesting din kasi minsan kapag nakipaghiwalay ka na, pwede mo masabihin, hindi, at peace na ako ngayon, at least wala na yung mokong na yun, di ba? Parang ganun yung thinking Pero natin. sa loob ko, pastor, pa rin. Talagang, Unresolved issues. yes. Mhm. So, nung nagpatawad ka, doon mo lang naranasan yung parang peace. Yes, pastor. Yung napaka-peaceful talaga sa loob ko. So, para sa'yo, yun yung impactful Yes po. message na natutunan mo. Yes po, pastor. But ikaw po, Ma'am Beth, kung meron kang ipapayo sa kapwa mo, kababayan natin na nabiktima rin ng panloloko ng partner. Kunyari, kausap mo ngayon yung dating ikaw na ayaw magpatawad. Anong ipapayo mo sa kanya? Ang maipapayo ko, pastor, ay huwag silang magtanim ng galit sa loob kasi hindi rin nakakabuti sa kanila. Mhm. At laging mag-pray sa Panginoon na sila ang magbibigay ng guidance Mhm. sa bawat isa. Yun ang nakatulong rin sa iyo sa Yes inyong po. ipapayo mo. And Ma'am Beth, maraming salamat po sa pag-guest sa Empowering OFW, and hopefully itong story mo na heart break maging isang puzzle na mabuo rin to sa mga nakikinig sa atin na mga broken-hearted rin, na ang reason para maging well ay forgiveness. Maraming salamat, Ma'am Beth. Thank you, pastor. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKG Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony
ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.